guys! Welcome back to my channel, to my page. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, ano pang hinihintay nyo mag-subscribe na kayo because we have another more vlog here. Kaya naman, samahan nyo ako. So, ito na nga ang iniintay ng karamihan. Isang quick review para dito sa Italjet Dragster 700 Twin Limited Edition. So, bago tayo tuloy ang magbigay ng insights or personal experience with this bike, mag-walk around muna tayo with this bike on my garage. Okay guys, sasagarahin na tayo para sa walk around with this Italjet Dragster 700 Twin Limited Edition. Actually, kanina pa ako nagva-vlog. Pero napansin ko humahaba yung vlog ko para sa comparison nitong limited edition and yung lalabas na premium edition. So sabi ko, sobrang haba na nung video ko, tanggalin ko na yung comparison with that two units. Ang gagawin ko is ibang video na lang yung comparison nitong limited edition at yung lalabas na premium edition. So going back, ito na nga sa harap natin yung 700 Twin Italjet Dragster. Limited edition ang tawag sa unit na to, pati yung Gresini. Dahil ito ay pre-ordered way back 2022. Nag-down ako ng 100,000 sa Access Plus Group way back nung in-announce ng Italjet na merong lalabas na 500cc na dragster. So sabi ko gusto ko yan expressway legal kasi kung makikita nyo, meron ako ditong 200cc, limited edition din to. This is numbered. 249 out of 499. Pirmado rin siya ni Massimo. Yan, favorite color of course. That one, so dahil alam ko na yung sistema ng Italjet na mag-a-announce sila and then papakiramdaman nila yung reaction ng mga tao and tsaka lang nila gagawin yung motor. So from 2022, from 500cc naging 550cc, nag-iba yung ibang parts, nadagdagan, nabawasan, and then they offered me an option if I want to stay on this color or take the Gresini color instead with additional 80,000 pesos because this one is 1,025,000, the Gresini is 1.105. So sabi ko ayoko ng Gresini and that's good for me dahil nung dumating, parang ganitong color lang siya na nilagyan ng decals ng Gresini. More of decal siya, hindi paint. So going back, sasabihin ko sa inyo yung mga specs nitong motor na to. Bukod dun sa quick review ng aking own experience riding this bike from March 3, today is March 19. So nakailang ride naman tayo with this motorcycle. So everything that you will see here is stock pa. Wala akong dinagdag and wala rin akong planong madagdagan pa siya ng kung ano-ano. So far, so good. Of course, this one, kinabit ko lang para sa aking Insta or Action Cam. Ito, kinabit ko lang din, which is nahirapan ako dahil wala siyang handlebar mount. Wala siyang mirror mount kasi iba yung shape. Medyo nagasgas na nga dahil dun sa initial na mount ng ating Action Cam. And dito ko lang siya naisip na pwedeng lagyan. Iba rin kasi yung dito. So, anyway, so yan. At ito pa lang ang nakakabit natin. The rest, wala na. Full pack na yung accessories na nakakabit. Kaya lang, wala siyang quick shifter. Yun guys, wala siyang quick shifter which I thought was, bakit walang quick shifter? Kung ano-anong kinabit nyo. Why not put a quick shifter? So maybe additional gastos yan para sa bumili. Dahil sabi nila sa ngayon wala pang quick shifter na available. Hopefully, magkaroon ASAP because I want one. Lalo pag mabilis, di ba parang ang hirap na walang quick shift. So yan, stock yung ating Acra. Yan, DBK. Wait, isa-isahin na natin. So, sabi sa papel, sabi online, the maximum speed of this bike is 190 km/h. Pero, based sa narinig ko nung ginamit ito ni Troy Alberto sa track, umabot siya ng 208. So, that is really not bad, diba? So, ako naman, sa experience ko nung nagamit ko siya so far,
180 plus, yeah. Madali naman, hindi naman mahirap yung 180 plus. Ang kanyang weight ay 190 kilogram. Fuel capacity niya is 16 liters. So, ipapakita ko sa inyo kung paano magpagas with this bike dahil medyo kakaiba. Ito yung susi niya, guys. Ayan. Dalawang ganito ang bibigay niya sa inyo. And it's wireless. Pero ang kanyang tangke ay di susi. So, paano ba? Wait, I think I need my 2 hands for this. Ayan. So, front video muna tayo. Ayan yung kanyang susi, guys. Ayan. And, eto, we have to click on it para ilabas yung susi. Ayan, no? Diba kakaiba? Actually, double purpose to. Pag naglobat na itong key mo, ilalabas mo ulit ito and papasok mo sa ignition knob. Papakita ko sa inyo. So, ito yung susi. Ito yung physical key. And ganito lang. Yan. Sususian mo lang. Turn it and then open it para magpagas. Kung darating sa point na maglolobat ito, nasa labas ka, wala ka pang pampalit ng battery, all you have to do is, again, get this. And ito, guys. So, wait. Nakita nyo ba yan? That's a secret door to your key. Ayan, oh. Anyway, so going back, all you have to do is put this back pag nagpagas ka na. And just be sure na mag-click. Yon. Okay na siya. Sa experience ko, parang di naman siya malakas sa gasolina. Okay naman, kahit rumatrat ka. Yung kanya ignition system ay Bosch EFI. Ang kanyang gearbox is 6-speed manual. 1 down, 5 up. Liquid-cooled twin ang kanyang engine type. Sa papel, 692cc talaga itong 700 twin. 4-stroke, wet plate, electric start, of course, pinakita ko sa inyo. At ang kanyang drive type ay chain. Sa harap, meron tayong 270mm twin hydraulic disc. And sa likod naman ay 260mm hydraulic disc. Meron siyang ABS, meron siyang traction control. Ang kanyang front tire is 120 by 70. And sa likod naman ay 160 by 60. So, of course, ang front suspension niya ay Marzocchi. USD forks with all-in steer damper. All-ins adjustable, single shock, and adjustable din ang height. So, as far as I know, wala rin ito dun sa lalabas na premium edition. Tapos, if you want to adjust the height, ito lang yun, mamanual nyo lang. Right now, naka-standard height tayo. And, ayan, uusog nyo lang. Wait. Balik natin. Kasi okay naman sa akin yung kanyang seat height. And malalaman nyo, pag naka-standard seat height kayo, pag nakita nyo na to. Yan. Yung guhit na yan, ang inyong basehan para sa standard seat height. So, tapat lang natin siya doon. Yan. Para sa standard seat height. Speaking of seat height, ang kanyang seat height ay 815mm. So, yung kanyang bike width ay 1,124mm. Ang length ay 2,220mm. And the bike height itself is 1,200mm. And ang kanyang ground clearance ay 170mm. So, on this 700 Twin Limited Edition, of course, sabi ko nga, ilang beses na ulit, meron siyang number. And mine is 8 out of 700. And, of course, nakastock na tayo sa Acra. Dual pa. Isa-soundcheck natin yan. So, naka-DBK parts din to. Ayan. Yung clutch window niya, which is I really like. And of course, tayo ay naka-Brembo brakes. And isa pang kakaiba dito ay yung ating front and rear cameras. Yan. Pakita ko sa inyo itong upuan kung anong meron dito. So, of course, i-on muna natin. Tapos, ayan. I-click mo lang hanggang seat.
Wait, I need 2 hands again. You have to click and then switch hanggang seat and then yan, angat nyo na. Nakita nyo ba? Sorry guys, wala tayong cameraman. Going back, ito lang ang makikita nyo sa loob. So, there's no place para maglagay kayo ng anything. So, typical Italjet. Walang lalagyan. So, meron tayo ditong port para sa chargers, USB Type-C at USB. Yan, USB and USB Type-C. It's good kasi, kunwari, dito yung cellphone ko, diba? Ang dali lang nung cable. Malapit lang. I-on natin siya, papakita ko sa inyo. Pasensya na kayo, madumi kasi tinakbo namin ito ng umuulan. Ready, set, go. Very nice. Yan ang ating screen. So, ano bang makikita nyo? The typical. And meron nga palang TPMS dito. Ito, wait. Pakita ko sa inyo. Front and rear. Wala din siya guys, ibang mode. Naka-default lang siya. And tingnan natin kung ano makikita natin dito. Yan, pinunasan ko na. Nahiya ako sa inyo guys. So, again, yung interface niya, pwedeng naka-auto ako. Pwedeng dark and light. So, what else? Merong clock, brightness, unit, language, information, mobile, Bluetooth para dun sa pag-connect nyo nga sa app ng camera, TPMS, and that's it. Yan, ABS, traction control, and exit. Sa ABS nga pala guys, you have 2 options, street or off-road. Parang i-off mo lang, 'di ba? Pag naka-truck, parang off lang 'yun. So tayo ay naka-street. Ang ating traction control is naka-on. Exit. So ayan lang makikita nyo sa kanyang display guys, and i-on natin para marinig nyo. So magsa-sound check tayo guys, pero tanggalin ko yung aking mic kasi iba yung tunog pag naka-mic. So guys, balik na tayo sa kalsada. Pasensya na kayo, medyo humaba yung ating walk around with this Italjet Dragster 700 Twin Limited Edition. So ayun na nga yun guys, ang ating walk around na mahaba. Sorry. Anyway, so sa personal insights naman o personal experience ko with these bikes, so far, okay. I waited long enough and I believe sobrang sulit naman niya sa kinalabasan. Unang-unang napansin ko at ang unang-unang ikagugulat nyo kung magagamit nyo itong motor na to guys ay ang suspension. Mas maganda ba yung suspension niya sa multistrada ko? And mind you guys, yung suspension ng multistrada ay maganda. Para kang naka-GS, ganun. So, mas maganda pa to. At na-test ko talaga yun sa SLEX at iba pang lugar na pinuntahan namin na grabe ang lubak. Wala ka talagang mararamdaman lubak nung gamit ko to. So, nakakagulat kasi kung titingnan mo yung motor, sobrang sporty niya at di mo isipin na maganda yung suspension niya. So, next is, ang gusto kong sabihin na yun nga, sana meron siyang quick shift kasi lalo pag mabilis kasi yung takbuhan, syempre parang much better kung naka-quick shift ka na para mas madali yung iyong ride. Another thing that I would like to share is yung upo. Naninibago talaga ako na wala siyang tangkerito or anything dito sa gitna, and mahilig kasi kung mag-grip lalo pag mabilis na or pagpaliko yung aking mga hita, sanay talaga nang meron siyang ginigrip, and dito wala.
Kaya sana yan. Tapos yung upo niya, sabi ko nga sa inyo dun sa unang vlog ko, parang ang taas-taas ko lang. Yun. Tapos yung binti ko parang iba yung alignment kasi nung nung upuan niya sa mga apakan niya. Yun yung best explanation doon. So, pag meron kang ibang bikes and pare-pareha sila ng alignment or ng upo, maninibago ka dito. But, sabi ko nga, sanayan lang din naman. Ayan guys, grabe ang dito, ang lubak dito sa lugar na to. Kaya nga na-testing ko talagang matindi yung suspension nito kasi dito pa lang sa Molino Boulevard or also known as Bacoor Boulevard, grabe na ang pangit na ang kalsada. Pag arangkada walang problema, mabilis naman siya. Sa experience ko 180 plus yung maximum na nakuha ko. Pero sabi nila nung tinakbo ni Troy to sa track, ang nakuha is 208. So not bad kasi on paper 'di ba 190 nga lang eh. So just imagine, mabilis naman talaga itong motor na to. And ano pa ba? Overall, I like the bike. Bibilin ko sa 1,025,000. Oo, paulit-ulit. Kasi punong-puno na siya ng kung ano-ano, diba? Tapos yung pang bragging rights na isa ka sa mga naunang nagkaroon nito with a special number 8/700. So, yung pag-iintay ko, although paulit-ulit ko sinasabi, sobrang sulit. Bihira ang ganitong bike. Kakaiba yung mga nakakabit sa kanya for its price. Kasi sa ibang brand, sigurado sa dami na nakakabit dito, hindi lang 1,025,000 ang babayaran mo. Mare-recommend ko ba siya sa mga beginner? Kung abot nyo, wala namang problema. Okay naman siya. Hindi naman siya mahirap i-ride. Ay, meron nga pala akong isang babanggitin sa inyo guys. Medyo may init itong motor na to. So, saan parte ba? Dito sa binte. Hindi ko rin alam kung bakit. I mean, 700 lang naman siya. Bakit siya mainit? Mapapansin nyo lang naman yung init na yun pag nata-traffic or matagal kayong nakahinto tas naka-on yung motor. Pero pag ganitong tumatakbo, hindi naman siya problema. Lalo pag sanay naman kayo sa mga mainit na bikes, wala. Pasensya na kayo iniisip ko talaga yung mga past ride ko with this bike Isa pang na-experience ko pala dito guys ay medyo manginig yung kanyang mga grips, yung kanyang handlebar. So, ang tendency, mas mabilis akong change ng gear. Hindi ko alam if normal to or may dapat ako ipa-check. Meron pang isang bagay, yung pag sobrang bilis ko sa expressway, napapansin ko parang may nagwiwiggle. Hindi ko alam kung fishtail yun dahil hindi maganda posisyon ko sa bike o sobrang gaan niya o talagang may problema. Kasi pinagamit ko rin siya sa asawa ko. Tapos sabi niya parang may nararamdaman nga siya pag sobrang bilis, which is sabi ko sa kanya, sinabi ko na yun sa iyo na pag mabilis ako, meron nga akong nararamdaman, which is I don't think kung normal or meron lang akong dapat itama sa riding position ko. Ganda ng preno niya guys. Isa pa lang napansin ko sa kanya guys pag aakit ako ng skyway or papasok ako ng expressway, medyo kakaiba yung tingin sa akin nung mga enforcer. So I think naiisip nila or akala nila hindi ako naka expressway legal bike. At the same time, pag nakikita to nung mga kaibigan ko or ng mga ibang riders, akala nila maxi scooter kasi nga mukha siyang maxi scooter mukha siyang automatic, pero yun nga ini-explain ko na hindi, manual siya. So
So nagugulat sila dahil akala nila automatic yung motor ko. So I think for now yun lang guys. Heads up, meron din tayong video about this and the things you will get if you will wait for the premium edition. Again, this is the limited edition, then may palabas na premium edition. Of course, magkakaroon din tayo ng video sa mga accessories na i-add pa natin dito or ibang bagay na ikakabit natin dito sa Italjet Dragster 700 Twin Limited Edition. Guys, please don't forget to also follow me on my YouTube, TikTok, and Instagram kasi may mga ganap tayo na dun ko lang napopost, hindi dito sa YouTube. But of course, don't forget to like this video, leave a comment, ano bang masasabi nyo with this bike, and of course, mag-subscribe na kayo para makikita-kita tayo ulit sa next video ko. Yun lang, thank you so much for watching and I hope you like this video. Bye-bye mga kadaki!